Hello mga kahigala! DIY ulit tayo at ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang ating unique cake stand. Tara! Gagamit pala tayo dito mga kahigala ng makapal na plywood at dito tayo gagawa ng forma. At ang una nating gagawa ng forma, syempre yung first layer natin. Dahil dito na tayo magbabase kung gaano kalaki yung pangalawang layer. At sa paggawa ko ng circle dito mga kahigala, dahil wala tayong kagamitan dyan, gumamit na lang ako ng straw tapos pinakuan ko sa gitna para makabuo tayo ng bilog. At saka ikakat na natin gamit ang ating electric jigsaw. Alam nyo ba mga kahigala na sobrang laki ng tulong ng electric jigsaw sa pag-DIY? Kahit anong hugis ng gusto mong tabasin, tatabas talaga natin ng malinis gamit ito, gaya ng pagtatabas ng hugis bilog or pakorba-korba na estelo. Sobrang dali talaga gamitin mga kahigala. Kaya kung hilig din kayo sa pag-DIY mga kahigala, mag-invest kayo nito mga kahigala. Mura lang naman to mga kahigala, nabili ko lang to ng nasa 1,000 plus sa online shop. O diba, sobrang linis ang kanyang pagkatabas. Ngayon, gagawa naman tayo sa pangalawang layer. Gagawa tayo ng forma na medyo maliit sa ating first layer. Sobrang nakakatuwa talaga tong perfect bilog ko. Nakaka-proud naman din talaga. Tapos, ikakat na natin mga kahigala. At kung magtatanong kayo mga kahigala, bakit din na lang ako gagawa ng ordinaryo paglalagyan ng cake stand or yung table na maliit? Nako mga kahigala, gusto ko kasi yung unique or bago sa ating mga paningin. Yun bang may twist naman tayong gagawin para sa ating cake stand? Kaya naisipan ko talagang gumawa ng panibagong disenyo. At aside from that, nakaka-excite naman talaga kung may panibagong proyekto ka namang nagawa. Lalong-lalo na at kumpleto na tong power tools ko. Nako, hindi talaga ako tatama rin gumawa ng DIY araw-araw. Mas mapagaan at mas mapadali pa yung mga proyekto natin gawin. Kaya beke naman. So mga kahigala, soon, magkokompleto din natin yung mga power tools natin. At hindi lang yan, mas dadami pa yung collections natin. Mabilis ko nang magawa yung mga request nyo. At ito na nga, gumamit pala tayo ng plywood na 3/16 yung size. Ito pala yung gagamitin natin na sidings na ililibot natin sa circle para magmukha siyang 3D. Pero mga kahigala, kung may makikita kayo na size 1/8 or available na tindahan sa lugar nyo, yung 1/8 ang bilhin nyo mga kahigala para hindi tayo mahirapan sa pagbibend dahil mas manipis yun i-compared sa 3/16. Grabe mga kahigala, para lahat ng hardware dito malapit sa amin. Nantahan ko na yan lahat pero wala talaga silang 1/8 na available. Kaya napilitan na lang talaga ako na gumamit sa 3/16 na size. At ito na yung dalawang bilog natin para sa first and second layer. At dahil tapos na natin maikat yung sidings natin, subukan nating i-bend kung kaya ba. Baka kasi mulugti. Naku, mahal rabag plywood. Kaya susubukan pa rin natin kung kakayanin ba. Before that, dapat natin linisin muna yung plywood, lalong-lalo na yung tinabasan, lilihaan natin. At ito na, ginawan ko na rin ng paraan para maidugtong yung dalawang plywood para dire-diretso yung pagpapako natin sa side. Medyo dito sa part na to, medyo natatagalan ako mga kahigala. Dahil nag-iisip ako ng mga paraan para hindi pangitingnan yung pagkakadugtong niya. Kaya kumuha na lang ako ng maliit na piraso ng plywood at pinapako ko yung dalawang dinudugtong para malinis naman tingnan. At ito na nga mga kahigala, inuumpisahan ko na ipako yung sidings natin. At dahil nga medyo makapal yung sidings natin, 3/16 yung size, dapat dahan-dahan yung pagpapako mga kahigala at hindi masyadong kalayuan yung pagpapako para dili mulugti. Sa puntong ito mga kahigala, alam nyo bang kinakabahan ako? Dahil akala ko hindi kakayanin ng 3/16 na size. At yun pala mga kahigala, kayang-kaya pala. At mga kahigala, mas makapal, mas matibay. Kaya mga kahigala, pwedeng-pwede kayong pumili sa plywood 1/8 or 3/16. Pero paalala ko lang sa inyo na kapag 3/16 yung gagamitin natin sa sidings, gaya ng ginamit ko, please dahan-dahanin nyo lang sa pagpapako para siguradong hindi masasayang yung ating plywood. Whereas kung 1/8 naman yung gagamitin natin, mas mapabilis or mas mapadali. Well, sobrang dali lang yun i-bend at walang hassle talaga dahil manipis lang yun kaysa sa 3/16. Pero mga kahigala, hindi talaga ako nagsisisi na 3/16 yung ginamit ko dahil nakikita ko talaga na mas matibay at hindi siya madaling masira. Lalo na't mga kahigala, cake pa naman yung ipapatong natin dito. Kaya dapat natin siguraduhin na matibay at safe yung ating cake. At alam nyo ba mga kahigala, paalala ko lang sa inyo, kinailangan mo talaga ng mataas na pasensya kapag gagawa ka nito. Lalo na at kung first time mo tong gawin. Kagaya ko, first time ko tong ginawa. Kaya mga kahigala, kung gagawa kayo ng isang bagay, dapat ginusto mo at hindi yung ikinakagusto ng ibang tao. Dapat yung nanggagaling sa puso mo para mas madali natin gawin ng isang bagay at mas maganda pa yung kinakalabasan. And aside from that mga kahigala, sobrang nakaka-excite habang ginagawa mo ito. Yun ba, hindi mo iniisip yung
failure after this. At ang laging nasa isip mo, yung success after this. Kasi mga kahigala, kapag si positive vibes kasi yung pinasok mo, habang nagpupukpok ka dyan or gumawa ng isang proyekto, papasok at papasok din yung mga good ideas. Gaya ko mga kahigala, nung una inisip ko lang na gagawa ko ng cake stand. At habang nagtatapos ako ng bilog, isip ko na rin gawing 3D para magmukha siyang another layers ng cake natin. At hanggat naisip ko pa ng gawa ng another layer para magmukha talaga siyang cake. Alam niyo ba kung bakit ko to naisip mga kahigala? Dahil kapag 2 to 3 layers lang yung afford na cake ng ating clients. At kapag ito yung gagamitin natin stand, magmumukha siyang 5 layers. O diba, bongga? At ngayon gagawa naman tayo ng paa sa ating cake stand. Syempre, importante kung paano natin to patatayuin. Gumamit lang pala ako dito ng 4x4 okay, para sa paa natin. At magtatabas tayo ng 4 dito. At kayo na yung bahala kung gaano kataas yung gusto nyo. Basta, isipin yung mga kahigala ha, na during cake slicing, maabot pa ng ating couple yung cake. Kaya isa yan sa pagbabasihan natin mga kahigala. At sa puntong ito mga kahigala, gamit na gamit talaga yung utak. Oo mga kahigala, dahil sa pag-iisip kung paano natin papatayuin itong cake stands natin. Or paano gumawa ng mga paa para hindi siya tabingi or hindi siya aalog-alog. At mas lalo ka talagang mahihirapan kung first time mo at hindi mo pa na-experience ang paggagawa ng ganitong mga bagay. Taasan nyo na lang yung pasensya nyo mga kahigala. Hindi rin naman ako eksperto sa mga ganito. Pero dahil ginusto ko, dapat matutunan ko. Dapat pinag-iisipan, pinagtsatsagaan o pagsisikapan para matututo. Huwag kayong magpadala sa pagod ng buhay. Sayang din naman kasi yung mga oras. Sayang na sayang yung mga araw na lumilipas. At wala man lang tayo mga magagandang nagawa. Kahit hindi man tayo nagtagumpay. Pero at least, sinubukan. Mga kahigala, dapat hindi mo yan gawing rason sa pagsuko. Gawin mo yung inspirasyon para mas marami ka pang matutunan. I-enjoy mo lang yung sarili mo. Dapat magaan lang sa isipan at sa puso mo ang lahat ng mga ginagawa mo. At ito na nga mga kahigala, nabuo na natin yung isang paa. At ngayon, isusunod naman natin yung kabilang paa para makagawa na tayo ng 1 pair para sa paa ng cake stand natin. Same process lang mga kahigala sa ginawa nating isang paa. At dapat huwag kalimutan maglagay ng wood glue para mas lalong matibay. At gumamit na rin ako dito ng skwala para siguradong eskwalado yung ating mga paa at hindi tatabingi. Importante yan mga kahigala para hindi aalog at aalog yung ating stand. Ito na nga, nakabuo na tayo sa dalawang paa natin at lalagay tayo ng 2 braces para tatayo ng maayos yung ating cake stand. Oo mga kahigala, ganito lang kasimple yung ginawa ko at makakabuo ka na ng cake stand. Sigurado ko lang maglagay ng wood glue para mas matibay kasama yung pako. Diba? Nakabuo na tayo ng stand at dahil may stand na tayo, tatakpan muna natin yung butas-butas ng ating base. Gumamit lang pala ako dito ng epoxy para din mas lalong titibay yung ating proyekto. At dahil tuyo na yung epoxy natin, lilihaan na natin mga kahigala para kapag malinis na, pipinturahan na natin. Ante talaga mga kahigala na maglagay tayo ng masilya or epoxy para hindi makita yung mga dinudugtungan, yung mga ulo ng pako, lalong-lalo na yung mga butas-butas ng ating plywood para malinis at makinis yung ating proyekto. At ito na nga mga kahigala, finally nagawa na natin yung cake stand natin. Sobrang simple lang nito mga kahigala. Hindi mo na kinailangan magpa-stress pa. O diba, sobrang tuwa ko dito. Grabe mga kahigala, nagawa ko talaga. Super proud talaga ako sa sarili ko mga kahigala. Dahil nabuo ko na talaga. Pero sa totoo mga kahigala, hindi ako gumawa ng sketch dito. Sinunod ko lang talaga yung imagination ko. Mostly kapag gumawa kasi ako ng mga sketch, doon na sa mga decorations, setup, or etc. Pero kapag tungkol dito sa pagpapanday, bihira lang talaga ako gumawa ng sketch. Kaya so ngayon mga kahigala, magpipintura na tayo. Ako pa lang ginamit mga kahigala is yung primer white. Ako pa siya susundan ng top coat para mas malinis. At oo, after the primer white, lilihaan ko pa siya mga kahigala para before tayo mag-apply sa top coat, siguradong malinis na yung project natin. Siguradong walang gurod-gurod or ano pa dyan. Kung kaya, here's the final look. O diba? Pero kung napapansin yung mga kahigala yung paa natin, kulang talaga yan sa pintura dahil lagyan ko yan ng mga bulaklak na disenyo. Pininturahan ko lang yan ng first coating para naman puti yung background natin. Ganyan lang kasimple mga kahigala, diba? Para na siyang cake. At ito na, isi-set up na natin siya. At dahil hindi ko nadala yung laces para dito, para gumawa ng kunyari, frosting, gumawa na lang ako ng ibang paraan. Nilagyan ko na lang siya ng mga maliliit na flowers para sa disenyo. Still, para pa rin siyang cake. May 2 layers cake na tayo mga kahigala. And here's the final look. O diba, yung 3 layers cake ng client natin, naging 5 layers. Pero charis mga kahigala, kasi hindi na pala ako nakapag-spray ng pink edible layers natin. Dahil natatakot ako, hindi siya matutuyo agad. Pero, perfect na to para sa akin as a first timer. O diba mga kahigala, sabi ko nga sa inyo, walang masama basta subukan. Huwag na huwag kayong mawala ng pag-asa dahil laging may pag-asa.